Tayo po lahat ay inaanyayahan kong tumayo. Tayo po may manalangin. Sige po, tayo po lahat ay pumigit. Haba Father, salamat po Panginoon God sa araw na itinakda mo Panginoon God, sa mga oras nito Panginoon, na kung saan kami po ay nagkakatipon-tipon Panginoon upang makinig na iyong mga salita. Lord, prepare our hearts and our minds this morning, Father God, to receive your word, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon God, sa mga salita mo that it will be anointed, Panginoon God. At ito po ay makapag-replenish, Panginoon, ang aming mga strengths, Father God. At ito po ang mga salita mo, Panginoon, na aming tatanggapin, Panginoon God. Hallelujah. Will nourish us, our spirits, Panginoon, and our soul, Panginoon God. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy, Lord, na i-cover mo ang place ito, Panginoon God, ng iyong banal na dugo. At huwag niyo pong pahihintulutan, Panginoon, na makakilos ang gawa ng kaaway upang hindi namin mapakinggan ang mga salita mo, Panginoon. Sinasaway ko ang mga distraction sa mga oras na ito sa pangalan ni Jesus. Layas! Espiritu ng antok, layas! Wala kayong karapatan na hadlangan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa umagang ito. Lord, salamat Panginoon God sa tatanggapin namin, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon God. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na ang bawat isa ay manamnam ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong katastasan. Papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Ayan na po, pwede na makaupo. Magandang umaga po sa lahat. Lima lang may magandang umaga. Magandang umaga po. Hallelujah. So, ayun, ulitin ko lang, ang mga kananayan ko, may special fellowship sa darating na 24. Huwag po kayong mawawala. Birthday po yan. Sister Baby. Ayan. Naitaon. Ayan, praise the Lord. And siyempre pa po, yun, ulitin ko lamang po, meron na po itinatayong church, ang Lord sa Iriga City. Palakpakan po natin. Magkakaroon na tayo ng anak. Amen. Nanay na tayo, mga magulang na tayo. Ayan, kaya kinakailangan ang mga magulang, hindi pinababayaan ang ayun. So, paalala lang. Ilagay po natin yung sa ating mga pledges every time na we desire to support our ministry doon sa Iriga City. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So, ngayong umaga, let us start our sermon. Last Thursday, kung maalala po ninyo, we were able to hear Sister Baby preach on breaking camp, and advancing in faith. Sino nakakaalala? So sa lahat ng ating ginagawa, pagkilos, kinakailangan kasama natin ng Diyos na nangako na hindi tayo iiwan. Very timely mga kapatid yung sermon na yun. So sa naging desire natin para makapag-establish ng church doon sa Iriga City. Overwhelming mga kapatid, kung makikita niyo yung mga videos. Kailan lang yun nangyari? Kailan lang nagsimula yung pagkilos ng ating mga kapatiran doon sa Iriga. They wasted no time. Amen. No? Amen. Para ma-establish ngayon, no? Talaga nagsipag yung mga mag-anak, isang mag-anak lang po yung mga Morales family lang yan. Amen. So, ang galing ng Lord, patuloy na kumikilos doon. So, what of Christ, mga kapatid, greatest commandment is for Christians to extend mercy. Habag. At dahil ito ang isa sa mga pinakamatinding panawagan ng Lord, nangangahulugan mga kapatid, na ito rin ay kailangan ng lahat ng tao. Amen. Lalo na yung wala pa sa Lord. Lalo na yung mga imperfect, nagkakasala, nagkakamali, napapagod, nagkakasakit, mga lonely, nangangailangan
nasasaktan, and so on. Amen? Ang mga tao may napakaraming imperfections. Kailangan makatanggap din sila ng habag mula sa ating Diyos. Amen. Amen. Maganda ba ito? Sana. So, guminsan mga kapatid, ang taong walang Diyos, kakapa yan sa kanilang mga sarili kung may kakayanan ba silang solusyonan ang mga problema o sitwasyon na kinasasadlakan nila. Only to find out na wala pala silang kakayanan, wala silang lakas, wala silang muog na masasandalan na pwedeng magamit para maproteksyonan ang kanilang mga sarili nang hindi na humihingi ng outside help. Ang tao, individually mga kapatid, laging gumagawa yan ng sariling paraan. Amen? Laging nangangailangan ng outside source. Amen? Para mapaglabanan ang mga kahinaan. Man, mga kapatid, in his own nature, is always seeking na mapupuno doon sa kakulangan, sa emptiness, no? Na nararamdaman niya. So, kuminsan ang tao, makikita na, lalo na mga hindi pa mananampalataya, lalo na yung mga wala pang relasyon sa Lord, makikita natin mukhang masaya. Mukhang ayos naman. Di ba? Pero deep inside, alam niya sa kanyang sarili, kulang. So, dahil kulang, hinahanap natin ito sa mga relasyon. Tama? Mag-asawa na lang kaya ako, baka yun na lang kulang sa akin. Di ba? Mga ganon. Sa pamilya, sa mga kaibigan, pinipilit niyang paramihin ang kanyang mga kaibigan para magkaroon ng kagalakan. Ang iba naman, hinahanap sa bisyo. Nakala nila sa pamamagitan ng pagbibisyo, matutugunan yung, masusolusyonan yung problema. Pero pagkatapos ng tama ng bisyo, balik problema. Hindi naman nawala, diba? So, ang iba naman, kung ano-anong kaabalahan ang ginagawa para lang maipsan, kahit malang konti, nararamdamang pigati, paghihirap. So this morning, mga kapatid, we are going to talk about God's mercy. At pinamagatan ko po ito ng Living with Mercy. I've taken this sermon sa ating sa aklat ng Titus, no, chapter 3, verse 3 to 7. So isinilarawan ni Apostle Paul ang mundo na ito ay punong-puno na ng mga kahangalan, mga masuwayin, naliligaw, nadadaya, mga alipin ng mga makamundong damdamin, at lahat na ng uri ng kalayawan. So pinaghaharian ng mundong ito, ayon kay Apostol Pablo, ng masasamang kaisipan, inggit, kinapupuutan ng kapwa, at kung ano pa. So just imagine mga kapatid, sinabi ito ni Apostol Pablo sa kapanahunan niya. Mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. Amen. So nagpapatunay ito mga kapatid na noon pa lang masama na ang tao. Eh ano na lang ngayon? Noon, siguro ang mga kabataan hindi pa. Pero ngayon, pabataan ng pabata ang mga gumagawa ng kasamaan. Amen. Pabataan ng pabataan na rin yung nagbibisyo. No? Dati ang nakikita ko nung panahon na namin, mga 40 years old and above ang gumagawa ng bisyo. May bisyo na. Ngayon, mga kapatid, 10 years old, naninigarilyo na. Diba? Bata, diba? Bata pa siya, kukunin na siya ng Lord. Pag hindi siya tumigil. Amen. Ayon nga sa Titus chapter 3, verse 3, sabi doon, "For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another." So nung kapanahon pa lang ni Apostol Pablo, habang nangangaral siya para sa mga para palalahanan si Titus, na noon pa man ganito na ang mundo na ginagalawan niya. Sinasabi niya, nung hindi pa nila kilala ang Lord, eto na sila. Parang tayo, nung hindi pa natin kilala ang Lord, ganyan din tayo. Amen. So wala itong ipinagkaiba sa panahong ito, mas malala lang.
So sinasabi ng mga talatang ito mga kapatid na we live in a very sick world. Amen. So pinapaalalahanan tayo ni Apostol Pablo na kabilang tayo sa mga taong ito noon na namumuhay ng ganoon. Amen. Sa kabulukan ng mundong ito. Pero dahil ginusto ng Lord na abutin at iligtas tayo, kaya tayo naririto ngayon. Tama? Dahil walang katumbas na awa ang ipinamalas, no, ng Lord para sa tao hanggang dumating dun sa punto na yung taong umabot sa atin ay nakaranas din ng habag ng Lord kung kaya tayo man ay naririto ngayon. Amen. So ito rin ang mensaheng pinapaabot ni Apostol Pablo nang banggitin niya ang Ephesians chapter 4 verse 32. Ang sabi doon, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. So the way I look at this verse mga kapatid, parang sinasabi ni Apostol Pablo na kung dati hindi tayo mabait sa tao, hindi tayo tender-hearted, hindi tayo compassionate, hindi tayo mapagpatawad sa kakapwa natin, pero dahil niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan maging compassionate na tayo, maging kind na tayo, maging forgiving na tayo. Amen? Maging merciful na tayo. Ibig sabihin ng talata yung mga kapatid, act like God. Kung ang Diyos ganyan, kinakailangan ganon na rin tayo ngayong na kay Kristo na tayo. Amen? Hello? Amen. So those exact words mga kapatid na ginamit ng Apostol Pablo, ang ginamit din niya sa kanyang sulat, no, para kay Titus. So gaya ni Apostol Pablo, si Pedro ganun din ang panawagan. Sa 1 Peter chapter 2 verse 10, ang sabi niya doon, once you were not a people. Dati hindi kayo mga tao, but now you are the people of God. Amen. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Dati wala kayong natatanggap na habag mula sa Diyos. Ngayon nakatanggap kayo. Amen? Yun yung panawagan. Mga dating kalaban ng Diyos, ngayon mga anak na ng Diyos. Amen? Dapat ngayon wala pa rin tayong kayang ipagmalaki dahil mga pinatawad lang din tayo. Amen? Tumanggap ng habag. Church, pagpapatunay ito na ang tao hindi mabubuhay kung wala ang habag ng Diyos. Amen? So sa sariling kakayahan, we cannot save ourselves. No? Wala tayong kayang gawin para mailigtas ang ating mga sarili sa hatol ng Diyos. Very basic. Bakit nga ba natin pinag-usapan ito? Parang normal na. Lagi na natin ito naririnig, di ba? Alam na nating lahat. Pero kaya siguro napapaalalahanan tayo ngayon sa mga oras ito. Malamang marami na sa atin na nakakalimot. Amen? So sa puntong ito, isang panibagong reminder na naman ang mabubuo. Para sa ating pangalawang punto, salamat po sa tubig. The source of mercy. So Paul has established, mga kapatid, his point concerning the church by telling Titus, point blank, na ang lahat ay dating mga makasalanan. Basahin po natin ang Titus chapter 3 verse 4 to 7. Sabi doon, but when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by His grace, we should have become heirs according to the hope of eternal life. So dumating ang pagliligtas ng Diyos sa ating lahat nung panahong makasalanan tayo. Amen. Lagi natin tatandaan mga kapatid, dumating ang kaligtasan sa panahong mga makasalanan tayo. Wala tayong ginagawa para makamtan yung kaligtasan.
pero dumating yung kaligtasan. So, ang punto ni Apostol Pablo dito, wala kang kayang gawin. We cannot do nothing. Amen? We cannot do anything. Pure na habag lang ito, mga kapatid, kaya nagpadala ang Diyos ng kanyang bugtong na anak. Dahil gusto niyang makapiling muli, magkaroon uli ang tao ng relasyon sa Diyos. Amen. Kung maaalala natin, palagi na itong naririnig, lalo na doon sa mga, sa mga 180 degrees, di ba? Kasalanan yung naging dahilan na napawalay ang relasyon ng tao at ang Diyos. Amen. Ngayon na dumating ang ating Panginoon Jesucristo, ang kaligtasan available na hindi para sa lahat ng tao, kundi doon lamang sa gusto ng kaligtasan. Amen. Para lang doon sa maniniwala at mananampalataya kay Jesucristo na siya yung daan patungo sa Ama. Amen. So, ibig sabihin, ayon sa talatang ito, doon sa unang mga part, no? Not by works of righteousness. Ibig sabihin, hindi dahil marami tayong nagagawang maganda, mabuti, matuwid, pasok na tayo sa langit. Walang ganon. Hindi sinasabi doon na ganon. Kinakailangan magkaroon ka ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi sapat na naging relihiyoso ka noon. Sabihin na natin kada linggo, nagsisimba ka. Nung araw, kada araw-araw nagnonobena ka. Walang saysay ang lahat ng iyon kung wala kang pagkikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Romans 5:8, sabi doon, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan ka pa rin. Namatay na si Kristo, makasalanan ka pa rin. Nakuha natin, andyan na yung kaligtasan. Mahigit 2,000 taon na ang nakararaan nang dumaan. Makasalanan ka pa rin. Hanggat hindi natin natanggap si Lord Jesus sa ating buhay, mananatili ka pa rin makasalanan. Pero yung source ng kaligtasan nandyan na. Amen. Totoong dahil sa pagmamahal lang ang masasanlibutan, kung kaya't pinadala niya ang bugtong niyang anak na si Jesus para ligtas ang sangkatauhan. Namatay ang Lord, nabuhay. Pero ang tao, gaya na sinasabi ko, mananatili ang kasalanan niya. Hanggat hindi natin nare-realize sa ating sarili na wala tayong kayang gawin. So, ang kaligtasan ay pinagkaloob lamang kanino? Sa mga taong gustong maligtas. Sa mga taong gustong makipag-reconnect sa Lord. Sa mga taong totoong gusto na makipagrelasyon sa Diyos. Amen? So, alisin natin sa ating kaisipan, no, na ay, dumating na ang Lord Dumating na ang Lord Jesus. Ligtas na ako. Hindi. Ang sabi kasi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, malinaw yun, doon lang sa maniniwala at mananampalataya kay Jesucristo lang ang maliligtas. Totoo yun, mahal tayo ng Diyos. God is love, totoo yun. Pero lagi natin tatandaan, mga kapatid, na hindi porket God is love, ligtas na tayo at mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo hahayaang mapahamak doon sa impyerno. Mali ang pagkakaalam natin tungkol sa God is love. Kasi bagamat ang Diyos ay pag-ibig, mahal tayo ng Diyos, God is also just. Makatwiran. Hindi niya ito-tolerate ang kasalanan na makapunta sa langit. Kaya dito pa lang kinakailangan masettle na natin lahat ng yan. Amen. Kasi walang kahit isang katiting na mabababaw na kasalanan na makakarating sa langit. Amen. At kapag hindi totoo ang pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, hindi natin malulusutan ang kamatayang walang katapusan. Amen. So, nang banggitin ni Apostol Pablo ang salitang kindness sa ating binasa kanina sa Titus chapter 3 verse 4.
Di ba? Sabi daw naman, the goodness and loving kindness of God. Yung kindness niya mga kapatid, ang pagkakasali niya sa Griego. Christotes. Na ang pagkahulugan ay excellence in kindness. Hindi lang ito isang uri ng kabutihan, no, ng pagpapakita ng habag sa kapwa na nakabase lang sa ating mga nararamdaman o emosyon. Ibig sabihin, for example, may tinulungan tayo na awa kasi tayo, kaya tayo tumulong. Emosyon yun. Amen? Hindi yun yung kindness na binabanggit ni Apostol Pablo kay Titus patungkol sa kindness ng Lord, ng Diyos. Ito yung kabutihan gusto ng Lord na meron tayo, yung excellence in kindness. Yung kagaya ng Diyos Ama, no? Na kaya niyang ibigay ang kaisa-isa niyang anak. No? Dahil sa sobrang habag niya sa tao na magbubulid sa impyerno, ibinigay niya ang buktong niyang anak. Amen? So kung susuriin natin mga kapatid, ang karugtong ng kindness, balikan natin yung verse. Ayan. Hindi binanggit dito sa verse na sa sa translation na ito. Kasi sa ibang salin, meron niyang the goodness and kindness of a loving God is for mankind, dapat yan sa ibang salin. So, yung love God, no, yung love, pagmamahal ng Diyos para sa sangkatauhan, ang pagkahulugan niyan sa Griego, philanthropia. Ayan, philanthropia. Pagmamahal ng Diyos yan para sa tao, sa sanlibutan. No? Tapos yung philos, so philanthropia, ayan. Love yung philos, doon yung kalahati ng salitang philanthropia, philos yan. Ang ibig sabihin yan mga kapatid, love. At yung anthropos, yung anthropia, love for mankind. So dito natin na ihango yung salitang philanthropo. Yung may di ba, alam natin, mga mayayaman, no? Namimigay sila ng tulong sa mga may hirap. Ang tawag sa kanila, mga philanthropo. Amen. So, dyan lang pula yung salitang philanthropy, ang philanthropo yung philanthropia. So, ang ibig sabihin ng ang philanthropia, yung pagbibigay ng pinansyal na tulong. Pag tao ang magbibigay ng kahulugan. Kasi yun yung pananaw ng tao. Amen. Pero para sa Diyos, mga kapatid, ang salitang philanthropia means looking after the welfare of mankind. Hindi lang kayo basta tinulungan, kundi hanggang sa nakabangon ang tao, yung pagtulong. Amen. Hindi basta sinabing mahal lang, kundi para bang inaabot mo siya, inaayos mo ang kanyang buhay at tinatama mo yung buhay niya para sa kabutihan niya. Yun yung ibig sabihin ng philanthropy. For example, para mas madali nating maunawaan, lahat tayo, alam ko, mahal natin ang mga kapatid natin. Amen. Pero yung tawag ito? Biological na kapatid. No, yung talagang kadugo natin na kapatid. Amen. Pero matigas ang ulo ng kapatid natin. Hindi ayaw ayusin ang buhay. Tapos nag-asawa, nagkapamilya. At dahil sa sobrang dami ng anak, naghihikahos, nasadlak sa kahirapan. Amen. Nangyayari? Pwede mangyari, di ba? So sa tuwid, dahil tayo may nakakaalawan sa buhay, lalapit sa atin yung kapatid natin na yon para humingi ng tulong. Dahil nga, sabi ko nga, dahil sa kakaangat tayo. So yung naibibigay nating tulong na financial assistance, hindi natin yan pwedeng tawaging tulong. Bagamat nagbigay tayo sa kapatid natin, hindi natin siya pwedeng tawaging tulong. Bakit? Kasi wala namang pinagkaiba yun. Doon sa may kumatok sa pintuan ng sasakyan natin, sa sumingi. Inabutan natin ng pera. Pares lang. Parang nagbigay ka lang ng konting tulong. Parang nag-abot ka lang ng abuloy. O ano matawag natin, may tatawag natin dyan. Kasi kung ang design natin mga kapatid, no, ay talagang tulungan nyo.
bibigyan natin talaga ng pangkabuhayan showcase kasi nakakaangat tayo. Di ba? Kasi alam natin na yung pangkabuhayan showcase na yon, kasi yung tulong, nagbigay kayo ng tulong ngayon. Pag naubos yung tulong nun, sa makalawag, sa susunod na linggo, babalik uli yun, hihingi uli sa iyo yun. Kasi hindi mo tinulungan, binigyan mo lang ng konting pangrao sa araw na iyon. Tama? Yes. Para bang pinatikim mo lang. Para bang binigyan mo lang ng kakainin sa araw na iyon, tapos bukas, babalik uli siya kasi wala na uli yung binigay mo. Amen. Yun yung pagkakaiba ng philanthropy ng Diyos. Ang gusto ng Lord, pag tumulong siya, yung pagpapakita ng kanyang habag, tinulungan niya ang tao na magkaroon ng bagong pag-asa. Parang kung kapatid natin yan, no, tutulungan natin na talaga makabangon, bigyan mo ng puhunan yan. Na hindi na siya uling asa, kaya nga sinasabi, di ba, huwag mong bigyan ng isda. Bigyan mo ng panghuli ng isda. Amen? Kasi parang hindi na babalik. Kasi makakabangon na, makakatayo na sa sariling paa. Amen? So, sa prinsipyo ng Diyos, mga kapatid, dito na ipapakita kung paano siya nagbigay ng habag sa tao. Amen? Solusyon ang ibinigay. Hindi panandali ang pagpaparaos ng kahirapan. Amen? So this is how God's love works, mga kapatid. His kind of demonstration of love, hindi pwedeng gayahin. Mahirap gawin. Kasi siya, anak niya ang ibinigay niya. Amen? Kahit na hindi karapat dapat yung bibigyan. Amen? Tayo yun, hindi tayo mga karapat dapat, mga makasalanan tayo eh. Ambisyoso. Diba? Hello? Di ba kung sa for example, ako, may kapatid ako, alam ba, bigyan mo naman pag ambisyoso ka. Di ba? Ganun tayo eh. Bilang mga tao, pero ang Diyos, walang keme. Di ba? Alam niya, yun ang kailangan ng tao, anak niya. Para sa kaligtasan ng lahat. Amen? Ganun mga kapatid, magpakita ng habag. Yun yung pinaka-source ng mercy. Ang Diyos mismo yun. Amen? So ano nga ba ang pinag-uusapan natin? Bakit ganito ang mga pananalita na sinasabi ni Apostol Pablo kay Titus? So bakit nga ba natin ito binabalikan? Una, sinabi niya, napakagulo at napakasama na ng mundo. Pangalawa, binanggit ni Pablo na ang Diyos ay punong-puno ng habag. Amen? So pangatlo, ito yung pinakadahilan kung bakit niya sinabi yun. Ang habag ng Diyos is not yours to keep. Amen. Nakaranas ka ng habag ng Diyos, hindi lang yan para sa iyo. Ibig sabihin niya. So ang panawagan ni Apostol Pablo is for us, tayo, ng mga mananampalataya, to extend mercy because God has shown us mercy. Nakatanggap tayo ng habag eh. Diba? Pamahagi natin yung habag na yan. Amen. He was trying to say na dati tayong mga makasalanan. Wala tayong ginawa to deserve God's mercy. Pero nakatanggap tayo. Amen. Nakatanggap tayo ng kanyang grace, nakatanggap tayo ng kanyang pagmamahal, ng lahat ng pagpapala niya, ng libre. Hello, libre yun. Walang bayad. Kaya kinakailangan maibahagi natin din sa ibang tao yun. Dahil deserve din nila na makatanggap ng habag. Amen? Amen. So may mga na-construct akong mga tanong para sa bawat isa. Makinig, lalo na yung mga nasa likod. Sa tuwing may nakikita ba tayong mga taong nagpapakalasing, sumusuray-suray na sa daan, no, sa kalasingan, nahahabag ba tayo? Pinagtatawanan natin sila. Hindi tayo naaawa sa kanila, tama?
Usapang ano yan, usapang totoo lang ha. Kakainis. Naiinis pa nga tayo. Yan. Tama? Yan. Kung may nakikita ba tayo mga nagsusugal, nagmumura ng kahalayan, nalulungkot ba tayo para sa kanila? Hindi, nakakabwisit. Tama? Nakakainis. Di ba? Kapag nakikita ba natin ang mga mahal natin sa buhay na ginagawa yung mga ganung mga bagay, natutuwa ba tayo nalulungkot? Nagagalit at nalulungkot. So ang tanong, bilang mga anak ng Diyos, asa na yung compassion na hinahanap ng Lord sa atin? Hello? Para doon sa mga taong yun na gumagawa ng hindi magaganda sa kanilang mga buhay. Meron pa ba? O sige. Sabi natin, may compassion ako. O tanong, nandiyan pa ba? Hello? Mayroon pa isang tanong, nagkaroon ba? Nagkaroon ba tayo ng habag para sa mga taong yun? Kung nagkaroon na, asa na? Ano na nangyari? Hello? Sa Titus chapter 3 verse 5 sabi niya, He saved us not because of our works done by us in righteousness, but according to His own mercy. He saved us through the washing, kulang yung verse ko, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Mga kapatid, God has extended His mercy towards us by, gaya nga na sinabi ko, by anointing people who has experienced yung regeneration and renewing of the Holy Spirit. Naabot tayong lahat ng naririto ngayon. Tama? Dahil merong mga ginamit ang Lord doon para abutin tayo. Kasi sila nakaranas sila ng regeneration at renewing of the Holy Spirit. Ang tanong, sa bulwagan na ito, meron ba nakaranas ng regeneration and renewing of the Holy Spirit? Meron nakaranas ng dito sa atin? Wala. Hoy! Hindi ba tayo nakaranas ng pagbabago? Binago ba tayo? Hindi. Bakit parang... Ayos magot. Hindi kayo sure. Mag-180 ba tayo ulit? Uulitin ba natin yung 180? Hindi tayo sure eh. Naglag ba? Naglag? English daw po wala kasi. Mahina bang signal ng internet? English daw kasi. Church, hindi tayo mga deserve na tumanggap ng mercy. Ulitin ko. Pero nakatanggap tayo ng habag. Amen? Binago tayo ng Lord. Mga hindi karapat dapat pero minahal, pinatawad, kinahabagan. Kaya naman ang panawagan ng mga talatang ito, paano naman yung hindi pa? Sisigaw pa ba sila ng sana all? Nakatanggap na ng habag. Paano sila makakatanggap? Sumisigaw na sila ng, oy, sana all! Ayaw nyo pa rin sharean. Ayaw nyo pa rin bahaginan ng habag ng Lord. Hello? Tama? Kinakailangan pa ba natin silang makaringgan na, huy, hilain mo naman ako. Ano ba pinagkakabalahan mo? Blooming na blooming ka, sama mo naman ako dyan para maging blooming din ako. Di ba? Nakakaya dyan sa Lord, di ba? Ano sabi ng Lord sa Matthew chapter 10 verse 7 to 8? Sabi niya doon, as you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Sabi doon,
Freely you have received, freely give. Amen. Amen? Nagkatanggap ka ng libre, ibahagi mo salita ng Lord, libre din. So we receive those grace, mga kapatid. Kahit hindi karapat dapat, pero libre. Bigay tayo. Deserve din ng iba na makatanggap ng biyaya ng Lord ng libre. Ang nakalulungkot lang kasi, kung minsan sa mga Christians ng panahong ito, masyado na tayong abala. Ang iba naman masyadong padede. Naalala yung lesson ko? Gusto lang nakakarinig, ayaw nagbabahagi. Gusto lang tanggap lang ng gatas lang, ayaw ng trabaho, ayaw gumawa para sa karya ng Lord. Ang mundo natin mga kapatid, kuminsan bilang mga Kristiyano, umiikot na lang kasi sa atin. No? Sa ating mga mahal sa buhay, at doon lang sa mga kakilala natin na malalapit sa atin, doon lang umiinog yung mundo natin. Hindi na nga natin nababanggit yung mga taong nasa paligid natin, no? Na hindi konektado sa atin. Yung mga taong hindi naman kasali sa buhay natin, wala tayong pakialam doon. Lalo yung mga taong kagalit natin, mga kaaway natin. At tingin pa nga natin sila bilang mga Kristiyano. Di ba? Nakakalungkot. So ang tanong, sino sa palagi natin ang aabot sa kanila? Yung mga inuhuyo natin na yan. Wala. Tayo rin. Amen? Baka nga kahit sa panalangin na ipagkakait pa natin sa kanila na may panalangin natin sila. Hello? Tapos sinasabi natin, mahal natin ang mga tao. So, sa mga kamag-anak, sinasabi natin, mahal natin silang lahat. Mga kapatid, mga magulang, mga malalapit na kamag-anak, mga kaibigan, o kahit na yung kasintahan, mahal daw natin yan sila. Asan sila ngayon? Nandito na ba sila? Hello? Amen! Marami magsasabi, amen. No? Kagaya no, for example, pamilyang Moralio. Ang kauna-unahang Moralio na umatin sa church nito, si Batoy. O, di ba, lahat na sila ngayon. Ganon. So, tayo ba ganon? Kailangan ba hindi natin gawin yung kagaya ng ginawa ni Batoy? Di ba? Kung totoong Kristiyano tayo, totoong mahal natin, ang mamahal natin sa buhay, isama natin sila dito. Ipakilala natin sila sa Lord. Amen. Hindi man dito. Huwag na natin sabihin dito na lang. No, basta makilala nila ang Lord. Importante yun. Amen. Church, God requires mercy from us. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid. Kapatid. Ulitin ko, kapatid. Sabi ng Diyos. Kahabagan natin ang mga tao. Lagi natin tatandaan, church, magkakaroon lang ng pagkilos ang Diyos sa buhay ng mga taong wala pang pagkilala sa Kanya kung tayo yung kumikilos. Amen? Kung tayo yung magkakaroon ng compassion, gaya ng compassion na pinakita ng ating Panginoong Hesus. Hanggat hindi tayo kumikilos, walang kayang gawin ng Diyos. Hello? Gaya rin ng paano tayo nandito ngayon, paano tayo nakarating sa lugar na ito. Kasi mayroon din ginamit ang Lord para abutin tayo. Ganon din ang prinsipyo. Paano maaabot ng Diyos yung iba kung hindi tayo umaabot? Hello? Kinakailangan ang panawagan ng Lord, mga kapatid, na magkaroon tayo ng lifestyle na continuous evangelization. Patuloy na pagpapahayag ng kabutihan ng Lord at habag. Para naman doon sa mga nagpapakita ng mercy and compassion para sa kapwa, no, may consolation hindi yan consolation prize, ha. may pabuya ang Lord. Amen. Sabi ng Lord mga kapatid, He assured us, mga kapatid, na those who shares mercy, they themselves will receive God's mercy. Mamaya basahin natin yung verse. Sabi doon,
Sabi, huwag nating ipagkakamali mga kapatid na hindi natin kailangan ng habag ng Diyos araw-araw. Lahat tayo araw-araw mga kailangan ng mercy ng Lord. Amen? Alam naman natin lahat na hindi tayo mga perfectong mga tao. Nagkakasala tayo araw-araw. Maya-maya nga actually nagkakasala tayo. Tama? So, maya-maya rin nakakailangan din tayo ng habag ng Diyos na patawarin tayo. Tama? Kaya nga, sabi ng Matthew chapter 5 verse 7, Blessed are the merciful, for they will obtain mercy. Kung sino yung mga nagkakaloob ng habag para sa iba, siya rin magkakaroon din ng habag mula sa Diyos. Amen? Sabi din, yun yung guarantee na meron tayong reward na natatanggap mula sa Diyos. Every time na nahahabag tayo sa ating kapwa, tayo man makakatanggap din ng habag. Sabi sa Psalms chapter 41 verses 1 to 3, basahin ko. Blessed is he who has regard for the weak. The Lord delivers him in times of trouble. Amen. The Lord will protect him and preserve his life. He will bless him in the land and not surrender him to the desires of his foes. The Lord will sustain him on his sick bed and restore him from his bed of illness. Ibig sabihin, sabi ng Lord, kung tayo, nahahabag para doon sa mga taong mahihina, sa mga taong walang kakayahan, tayo man ay pagpapalain ng Diyos. Amen? He will deliver us sa lahat ng ating mga pinagdaraanan. Hallelujah. Ang tindi ng pangako ng Diyos. So, ano pa ba ang kailangan nating pangako? Ito na, mahabag ka sa kapwa mo, ako ang bahala sa iyo. Parang ang sabi ng Lord sa atin. Amen? Hello, Reverend. Hello. Kapag we are extending mercy, sabi ng Lord, akong bahala sa buhay mo. Well protected ka. Amen? Hallelujah. Na maging si Satanas, hindi ka kayang guluhin. Hindi makapanggugulo sa iyo. So, hindi ba napakainam na malaman meron palang ganong reward para sa mga tao, meron compassion para sa kapwa. Amen. Amen. So tayo mga tinawag ng Lord ay dapat nabubuhay, na may kamalayaan sa mga pangangailangan espiritual ng tao na sa paligid natin. Hindi lang pang sarili lang natin, hindi natin. Dapat lagi tayo may kamalayan sa pangangailangan ng lahat ng tao na wala pang pagkilala sa Lord. Tinawag niya ang bawat isa to intervene, to represent Christ. Ayan. Yun ang tinatawag na mercy. Amen? Amen. Yung pagpapakita ng pagmamahal sa iba ng walang humpay, walang kapalit. Kaya kailangan ginagawa natin yan. So, meron isang photographer na nagtatrabaho para sa isang Christian journal. At na-assign siya sa isang overseas project. Inutusan siya ng magazine na kumuha ng picture ng isang tao na magpapakita kung gaano na kasira ang kondisyon ng sangkatauhan. Kukuha siya ng isang picture that will represent humanity's wretched condition na kailangan na ng tao ng mercy. So, nag-travel itong photographer nito kung saan dako. Siguro doon sa mga pinakamahihirap na bansa, para makakuha ng pinakamagandang litrato, na that will represent man's need of mercy. So, one time sa isang kalsada, may nakita siyang isang pulubi na nangangayayat na gutom,
At nangihingi itong mamang ito ng konting awa doon sa isang bakery. Nabigay siya ng tinapay. So nakahando sa yung pulubi sa kalsada, sa harap ng tindahan habang humihingi ng tinapay. Yun yung kinuha niya ng picture na nagpapakita ng sobrang paghihirap ng tao na yun. So, nung makita niya, sinabit niya yun sa editor ng journal. Tapos, kinongratulate niya yung photographer. Siyempre, sabi ng editor, galing, ang ganda na nakuha mong picture. Tamang-tama ito sa ating ilalabas na article sa ating Christian journal. Sabay tanong nung editor, ano naman ang ginawa mo dun sa mama na humihingi ng tinapay dun sa bakery? Pagkatapos mong punan. Sabi ng photographer, wala. Di sinagot sa kanya doon ng kanyang editor, you got the picture, but you didn't get the message. Amen? Tayo rin ganon. Di ba? Nakatanggap tayo ng biyaya mula sa Lord. Ano na ang ginagawa natin? Bagaman nagbigay ng magandang aral at halimbawa kung paano tayo dapat magpakita ng awa, base doon sa kwento na sinabi ko, meron pa itong mahigit na pakahulugan at sukatan ng habag o pagkaawa, at hindi ito na ibibigay ng simpleng pagtugon lang sa isang simpleng pangangailangan. Amen? Hindi ito yung tipong kumakain tayo sa isang kinakaren. Diba kung kilala niyo si Karen? No, tapos may lalapit sa ating aso, ang asong gala at hahagisan natin ng buto dahil naaawa tayo. Hindi ganun yung punto nung gustong iparating ng mensahe ng ating Lord sa umaga dito. Kasi ang Lord, mga kapatid, hindi siya nagsusupply ng biyaya dahil kailangan lang natin. Amen? At hindi rin nagsusupply ang Lord sa atin ng tira-tirang awa. Amen? Hindi ganoon kung mag-demonstrate ang Lord ng mercy para sa tao, para sa humanity. Amen? So kung babasahin natin ang scriptures, mga kapatid, buong Bible, from cover to cover, sa tuwing magpapakita si God ng mercy, it is always linked to sympathy. Amen? Emotion at love. So nagmumula lagi sa kibuturan niya ang pagpapakita ng sympathy at emotion. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 4, blessed is he who considers the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. Sorry, nabasa na natin yan kanina. Hindi yan yung nabasahin natin. Ephesians chapter 2 verse 4. Ayan. But God who is rich in mercy. Sino po yung mayaman sa awa? But God who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. Pinapatuloy dito mga kapatid na ang Diyos marami. Sa akong habag lang marami siya. Amen? He is rich in mercy. Kung kaya nga, ganun na lang siya magpaabot ng kanyang pagpapala, no? At pagmamahal para sa atin. Punong-puno ng pagkaawa, pagkahabag, gustong-gustong makapasok sa buhay ng tao. Yun ang desire ng Lord, na ang lahat will come into repentance. Amen? Makalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan, sa sakit, mga disappointments at kabiguan. Gusto ng Lord tulungan yung mga taong yun. Hindi niya matulungan kasi hindi tayo tumutulong. Hindi tayo umaabot. Amen? So the Lord needs people, mga kapatid, that can bring them to Him. Yung mga tao nangangailangan na yon, gusto na Lord abutin nyo. Nangangailangan siya ng mga kagaya natin. Amen? Sabi nga sa Matthew chapter 9 verse 37,
the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Amen. Kukunti lang ang mag-aani. Ang daming aanihin. Hello? Amen. Nagiging mahirap para sa ating mga Christians na makapagpakita ng mercy at compassion para sa iba dahil marami tayong itinadahilan at marami tayong mga kabalahan. Ang malimit na dahilan, walang oras. Hindi marunong. Ano ba ba? Hindi alam kung paano gagawin. Di ba? Kaya nga tayo, dito sa ating church, we don't waste time. We always equip. Amen. Kaya lagi walang hupay ang ating mga trainings dito. Amen. Sana makadalo kayo. No? Sana makadalo ang lahat every time nagkakaroon ng evangelism training. Dalo tayo. Bakit? Kasi kinakailangan matuto tayo. Kinakatuwiran natin, hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. O yun, nagtatapos lang ng second batch ng ating training. Abangan nyo, ang third batch, meron pa yan. Amen. Let us be equipped for good work. Kasi yun yung talaga namang kailangan natin gawin bilang mga Kristiyano. Amen? Kung meron talaga tayo, kung nakatanggap talaga tayo ng mercy mula sa Diyos, nag-uumapoy din ang desire natin na makibahagi yung mercy na yun para sa ibang tao. Amen? So, huwag natin gawing dahilan na wala tayong alam. Kung matatandaan natin mga kapatid, sa Matthew, matatandaan ko yun, Matthew yata yun, no? Na nag-utos ang Lord ng 72 na alagad niya. No? Humayo. Wala namang mga pinag-aralan yun. Hindi naman yun pumasok ng theology seminary. Amen? Pero nakahayo yun. Wala pang Holy Spirit noon. Pero yung mga tao yun nakahayo. Ano ang dala-dala nila? Yung patotoo nila. Na kung paano binago ng Lord ang kanilang mga buhay. Yun lang ginamit nila. Nakakapagpalayas sila ng demonyo. Nakakapagpagaling ng may sakit. Wala pang Holy Spirit noon. Eh tayo, nasa atin ang Holy Spirit at the moment na tanggapin natin ang ating Lord Jesus. Tapos wala tayong ginagawa. Nag-uumalpas na ang Holy Spirit sa ating mga katawan, sa ating mga sarili, pero wala pa rin tayong nababahaginan. Hello? Di ba? Ano, sabi si kakatwira natin, wala tayong alam. Eh yung mga yun, yung 72 ng alagad, nung after a while, nagbalikan yung mga yan, at sabi nila sa Lord, mamayabang sila sa Lord. Nakapagpalayas kami ng mga demonyo, di ba? Tuwang-tuwa sila na nagawa nila. Wala naman din silang training. Pero nagawa nila yun. Amen. So hindi kailangan. Pero dahil gusto nating mayroon tayong alam, may training tayo. Amen. So even in our testimonies, mga kapatid, malaking bagay yan. No? May bahagi mo lang ang testimony, liwanag mo pa lang kung talagang totoong natanggap mo ang biyaya ng Lord, ng mercy ng Lord, ang kaligtasan ng Lord. May nabago sa iyo. Nagniningning ka na dapat. At yung light na yan, no? Yun yung magiging dahilan para magtaka yung mga kilala mo, mga bahay mo. Di ba? Ningning pa lang, hindi siningning ha. Niliwanag pa lang. Glory pa lang ng Lord sa buhay natin. Kung maalala ko nga, meron tayong kabataan dito. Dati manginginom. Bata pa manginginom na. Nagulat ang mga magulang. Nagbago. Di ba? Yung mga magulang nandito na rin. Di ba? So, yung yung glory ng Lord yun eh. Yung pagkakaligtas ng Lord sa kanya, may nabago sa kanya. Nakita ng mga magulang. So, yun yung sinasabi. Kahit hindi ka na nga magsalita. Wala lang kailangan sabihin. Nakita lang pagbabago sa atin, makakainggahan nyo na. Amen? Para makakalapit sa Lord ang iba. Ang point ko dito mga kapatid, kung talagang gusto magpagamit sa Lord, para umabot ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ilaw pa lang, liwanag pa lang, kuha na. Finish na. Amen?
So, mga kapatid, kung iniisip natin na simple lang ang panawagan ng Lord na mag-extend ng habag o mercy para sa ating kapwa, at baliwalain ito dahil simple lang, nalalagay tayong lahat sa alanganin. We are also jeopardizing our covenant relationship with the Lord. Hindi ako may sabi nito, basahin natin. Sa Zechariah chapter 7 verse 9 to 14, medyo mahaba. Alam ko lampas na ako sa oras, pero kailangan kong tapusin. This is what the Lord says. This is what the Lord Almighty says. Pakinggan po natin na, administer through justice. Show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the alien or the poor. In your hearts, do not think evil of each other. But they refuse to pay attention. Stubbornly they turn their backs and stop up their ears. They made their hearts as hard as flint and would not listen to the law of the Lord, of the words or the law or the words that the Lord Almighty had sent by His Spirit to the earlier prophets. So the Lord Almighty was very angry. When I called, they did not listen. So when they called, I would not listen, says the Lord Almighty. Hanggang dun ba yun? 14. I scattered them with a whirlwind among all the nations where they were strangers. The land was left so desolate behind them that no one could come or go. This is how they made the pleasant land desolate. Mga kapatid, ibig sabihin ng talatang binasa ko, na pwedeng mawala ang covenantal relationship natin sa Lord if we do not extend mercy. Ibig sabihin, pwedeng mawala pa yung kaligtasan mo. Ito rin ang sinasabi ng Lord Jesus sa mga Pariseo nung kapanahonan niya. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law. Justice, mercy, faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. So, hindi sapat na naging tapat tayo o maging sala ng ginagawa natin para sa Lord. So, ang mga sinasaway ng Lord sa kanyang kapanahunan ay yung mga taong hindi na nag-iwan ng puwag para sa pagpapakita ng tunay na habag para sa mga tao. So, ang mga ganitong uri ng mga tao, sinasabi ng Lord na may pinakamiserable na buhay, na sitwasyon. So, sinasabi ng Lord dyan, huwag natin tularan ang mga kaparaanan nila. So, sa ating mga pagbabahagi, there will always be offenses in life. Pwede tayong makatanggap ng mga pang-iinsulto. Pwede rin tayong matalikuran, pwede tayong ma-reject, pwede masaktan. Pero maging ang Lord mismo may sabi, nadaranasin natin yan. Jesus, may karugtong pa pala yun. Basahin ko lang yan. You blind guides, you strain out a gnat but swallow a camel. The people Jesus most severely rebuked were those that left no provision room for extending mercy. So, sa Luke chapter 17, ano to? Ano pa ulit-ulit? Naging dalawa. Ayan. Ayan. The things that cause people to stumble are bound to come. But woe to him. Woe to him through whom they come. Ang sinasabi ng Lord dito, kung sa ating mapagbabahagi ng salvation sa ibang tao, sa mga hindi pa mananampalataya, mayroong tatalikod, may mga insulto, pwede rin tayong awayin, pwede tayong i-reject. Pero ang sabi ng Lord, mangyayari yan, no? Na magkakaroon tayo, makakatanggap tayo ng mga offenses. Sabi ng Lord, pero para doon, pero woe to anyone through whom they come, no? Mas malala ang kasasapitan ng mga taong ayaw tumanggap ng binabahagi natin. So, ang importante dito sa atin, mga kapatid, sa atin magsimula ang na huwag sa atin magsimula yon ang pang-aalipusta at rejection para sa kanila. Amen? Dapat habag ang maipakita natin. So, ang pagsisilbi natin sa church,
at pagiging aktibo natin sa mga ministerial tasks dito sa loob ay nakalulugod sa Lord. Amen. Totoo yun. No, lahat ang ginagawa natin dito, nagiging kabahagi tayo ng music team, no? Naging kabahagi tayo ng usher, active man tayo sa mga departments na na kabahagi tayo. Maganda yan. Pero hindi yan ang bumubuo sa pagiging Kristiyano natin. Amen. Hindi lang sa pag-awit, sa pagpapatutuo at paggawa ng kabutihan, binabase ng Lord ang pagiging Kristiyano natin. Ang pinaka main purpose kung bakit tayo niligtas ng Lord ay para marami pa siyang maligtas sa pamamagitan natin. Amen. We need to be able to share God's love and mercy para sa iba. Yun ang pinaka-importante. Nandito tayo, kumakanta tayo para magpuri sa Lord. Maganda yan. Diba? Nandito tayo, nakaupo tayo ngayon, nakikinig ng salita ng Lord. Maganda para sa ating mga kaluluwa. Paano naman yung wala pa? Yung hindi pa pumupuri sa Lord. Paano yung hindi pa nakakarinig ng salita ng Lord? Tayo lang ba dapat? Amen? Kailan ba tayo huling nagamit ng Lord para mag-share ng kanyang kaligtasan, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang compassion? Huwag nating iwasan yan. Amen? Yan kasi ang pinakamandato sa atin. Maging ang Lord, mga kapatid, hindi inaksaya ang kanyang oras. So pag nandito siya sa lupa, nandito pa siya sa mundo, buhay pa siya. Nandito siya, hindi niya inubos ang kanyang 3 taon. Nung magsimula ang kanyang ministeryo, 3 taon na nandito siya sa lupa. Wala siyang humpay sa pag-abot. Kaya nga nung magtanong si Juan Bautista, nagpautos si Juan Bautista ng kanyang alagad, papunta doon sa ating Lord para tanong kung siya na nga ba yung tagapagligtas. Sumagot ang Lord sa Luke chapter 7 verse 22, sabi doon, the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have good news brought to them. Mga ginawa ng Lord ito. Sabihin, hindi siya nagpapahinga. Kaya nga sa kanyang pagpapahinga, di ba, ginugulo siya ng mga tao. Dahil gusto naman dahil sa kasabikan ng mga tao na makarinig ng mga salita mula sa Diyos. Sinusundan siya araw at gabi. Ang punto dito, mga kapatid, bagaman ito itugon ng Lord kay Jesus, ng Lord Jesus kay John the Baptist, evidence sa talatang ito kung gaano kasidhi ang desire ng Lord na ganyan din ang gawin natin. Na walang humpay, walang tigil ang paggawa para sa Lord. Para yung mga kinahabagan niya noon, maligtas ka gaya na nahahabag din ng Lord sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya sa panahon ito. Amen? Kung ang Lord hindi nag-aksaya ng panahon noon, dapat tayo rin. Lagi nating tatandaan that mercy is for all of us. And dapat willing tayo na abutin ang lahat ng tao, as many as possible as we can. So the essence of mercy, or rather the essence of what mercy does, it reaches out to people, mga kapatid. Amen? Sabi nga sa Titus chapter 3 verse 5, ulit, balikan natin, He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. Undeserved favor na nagligtas sa atin. Amen? Colossians chapter 2 verse 13, sabi doon, you were dead because of your sins, and because your sinful nature was not yet cut away, then God made you alive with Christ. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Mga kasalanan natin, mga kapatid, binura ng Lord yan sa kanyang talaan. Amen? Naipako na sa krus. Nagkaroon tayo ng habag. Unmerited favor.
Amen? Sabi nga sa Lamentations, mga kapatid, marami ang Lord niyan, yung habag. Laging fresh kada umaga. Parang pang-Giselle. Laging fresh sa umaga. Lamentations chapter 3 verse 23. Sabi na, the faithful love of the Lord never ends. Hello. His mercies never ceases. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. Ayan. Sabi din sa Psalms 40 verse 11, do not withhold your mercy from me, Lord. May your love and faithfulness always protect me. Kapag para sa atin kasi, gusto natin lagi tayong kinakahapagan ng Lord. Di ba? Pero gaya nga na sinabi ko, hindi lang tayo ang entitled sa kapatawaran, reconciliation, at habag. Amen? Lahat dapat. So in conclusion sa aking pagtatapos, gusto ko paalam sa lahat na everybody gets to have a second chance. Ulitin ko, everybody needs to get a second chance at life. Amen? Na ang bawat isa kinakailangan magkamit, no, ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Kinakailangan sila man na hindi pa nakakakilala sa ating Lord ay mabahaginan. Huwag nating solohin yan. Amen? Kung totoong nasa atin na ang Lord, dapat hindi tayo tumitigil sa pag-abot sa iba. So matatandaan natin nung pumasok ang Lord sa Jerusalem, pagpapasok pa lang siya sa Jerusalem, inatasan niya ang mga alagad niya na kunin ang isang asno. Sino nakakaalam ng kwento? Ayan. Batang asno. Ayan. Na nakatali. Ang sabi ng, ang bili ng Lord sa kanila, pag may nagtanong, sabihin nyo, the Lord has need of it. The Master has need of it. Yan, yung exact words. Ang tanong, yung asno pumalag ba? Ba hindi? Yun bang nagtanong, pumalag ba? Hindi rin. Church, we are here because the Master has need of us. Amen. Huwag na kayong pumalag. Sumunod na lang kayo. Amen. Amen? Kasi yun ang nais ng Lord. Na magamit tayo kagaya ng asno. Amen? The use of God. Nang pasimula ng mga alagad ng Lord ang pag-abot sa lahat ng tao ng kanilang kapanahunan, they never stop. Hindi sila tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos hanggang sa mamatay sila. Bakit? Kasi tunay nilang naranasan yung ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang habag ng Diyos. Naranasan nila na experience talaga nila yung pagiging totoong born again. Kung sinasabi natin sa ating mga sarili na tayo ay mga born again Christians, dapat hindi rin tayo tumitigil. Amen? Kung tumigil man tayo, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa tayo magsimula ulit. Pwede pa nating i-renew ang ating pagkikipagtipan sa Lord na gagawin na natin kung ano yung mga gusto niyong pagawa sa atin. At there is no stopping. Amen? Hindi na tayo titigil. Amen? Hallelujah. Dahil yun ang kailangan natin gawin. Yun ang talagang design ng Lord para sa atin. Yun yung plano ng Lord para sa atin. Ang magamit tayo for the expansion of His kingdom. Amen? Palakpakan po natin ang Lord.